Let us pray. Salamat po, Diyos, sa oras na ito, Panginoon, na kami po ulit, Lord, ay sama-sama, Panginoon, na magtitake, O God, ng inyo pong mga salita. Dalangin po namin ang inyo pong pangunguna at patuloy, O Diyos, na pagtuturo sa bawat isa po sa amin. Sa inyo pong papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, erepto po mga kapatid, kayo po ba ay nagagalak, nalulungkot, kinakabahan, baka biglang magwangwang? Ayan. At nandito na po tayo sa pinaka-last na chapter sa ating pong pag-aaral sa book ng Mateo. At gusto ko lang pong basahin sa atin itong chapter 27, verses 62 hanggang 28 verse 10. Sabi dito, kinabukasan, pagkatapos ng araw ng paghahanda, sama-samang nagpunta kay Pilato ang mga punong pari at mga pariseyo. Sinabi nila, naalala po namin na sinabi ng mapagpanggap na iyon noong siya'y nabubuhay pa, na siya'y muling mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Kaya, pabantayan po sana ninyong mabuti ang libingan hanggang sa 4 araw. Baka pumunta doon ang kanyang mga alagad at kunin ang bangkay at pagkatapos ay pamalitang siya ay muling nabuhay. Ang pandarayang ito ay magiging masahol pa kaysa una. 65, sinabi sa kanila ni Pilato, kumuha kayo ng mga kawal at pabantayan ninyong mabuti ang libingan. Kaya, pumunta nga sila roon at tiniyak na hindi mabubuksan ang libingan. Nilagyan ng tatak ang batong panakip sa libingan at pinabantayan ito sa kawal. 28. Makaraan ng araw ng pamamahinga, sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo, pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tignan ito. Biglang lumindol ng malakas sapagkat bumabas mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halika kayo, tignan ninyo ang hinimlayan niya. Magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. Mauuna na siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Iyan ang balitang hatid ko sa inyo. At dali-dali nga silang umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot, humayo kayo, sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Salamat, O Diyos, na muling napakinggan po namin, O Diyos, ang inyo pong mga salita. Dalangin po namin, Ama, na kayo po, Panginoon, ang siyang magtuturo nito, O God, sa bawat isa po sa amin. At pinupuri ka po namin, O Diyos, sa inyo pong mga salita sa gabi na ito. Sa inyo po, O God, ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So mga kapatid, nasa last chapter na tayo, di ba, ng buhay ng ating Panginoong Jesus. Nakita po natin, di ba, na ipinakilala po sa atin siya ni Matthew, magmula pa nang siya'y bata pa, di ba, magmula nung siya'y ikinunceive sa tiyan, di ba, ng kanyang ama, ng kanyang ina. Tapos, nakita natin yung kanyang paglaki, nakita natin yung kanyang ministry, at nandito na tayo sa pinakahuling chapter, di ba, ng kanya pong buhay.
So meron na encounter natin, 'di ba, yung isang katanungan nitong si Pilate nung sinabi niya sa mga Hudyo or sa kanyang sarili kung ano yung gagawin niya, 'di ba, sa Panginoong Jesus. Yung mga sundalo na nagbabantay sa kanya, hindi rin nila alam kung ano yung gagawin nila, 'di ba, sa Panginoong Jesus. And they decided na paglaruan siya, they decided na saktan siya, they decided na duraan siya, mag-i-spit sila, 'di ba, sa kanya. They decided na ang tawag doon yung paghati-hatian, 'di ba, yung kanyang damit. Nagpalabunutan pa sila, kung sino yung makakakuha doon sa pinakalas gamit doon po sa kanyang katawan. Nakita rin po natin yung mga leaders, yung mga religious leaders, kung ano po yung gagawin nila sa Panginoong Jesus. And they decided by themselves na i-condemn siya. They decided na gumawa sila ng trial na kung saan ay minadali po nila yung trial in front of Pilate, 'di ba, na talagang idiin sa kanya na meron siyang kasalanan. At meron silang nabuo, 'di ba, na case laban dito kay Jesus na sinasabi nila nung nagmi-meeting sila doon sa harap ng bahay, 'di ba, ng high priest. Sinabi nila na blasphemy yung kanyang kaso, sapagkat kiniklaim ni Jesus na siya ay Diyos, siya ay anak ng Diyos, o siya ay Diyos mismo, kapantay niya ang Diyos. So itong si Pilate, nakita rin po natin na he decided na palayain yung isang tao na nagngangalang, anong pangalan niya? Sino nakakaalam ng pangalan ng pinalaya ni Pilate, instead na si Jesus, si Barabbas, he decided to freed, 'di ba, itong si Barabbas. At nakita natin na itong si Barabbas, isa siyang mamamatay tao, isa siyang makasalanan, isa siyang problema sa community ng mga Hudyo. Pero dahil doon sa kagustuhan ng mga religious leaders ng mga Hudyo sa kapanahunan na yon, they decided, and even Pilate decided na palayain itong si Barabbas instead of Jesus. So nakita rin po natin itong mga disciples sa huling kapanahunan ng ating Panginoong Jesus, they decided not to stay by the side of the Lord, except dito po kay John. Nakita natin na nagsitakbuhan po sila doon po sa trial, 'di ba, ng Panginoong Jesus. Nakita natin that even doon po sa pinaka-ordinary na people, they decided to go against, 'di ba, sa Panginoon. At nakita rin po natin itong si John at yung mga Maria, they decided to stay, 'di ba, doon po sa tabi, 'di ba, ng crucifixion, 'di ba, ng ating Panginoon. At kung titignan natin, mga kapatid, nakita po natin dito, 'di ba, na it is the same challenge. 'Di ba, yung ating pong kinasusuungan, 'di ba, sa kapanahunan po na ito. What are we going to do with this Lord? Ano yung gagawin natin sa Panginoong Jesus? Paglalaroan ba natin siya? Hindi ba natin siya papansinin? Magiging threat ba siya sa buhay natin? 'Di ba, nakatulad ng mga religious leaders na ito. Ayaw namin si Jesus kasi threat siya, 'di ba, sa buhay namin. Hindi namin magawa kung ano yung gustuhin naming gawin sa buhay natin, They decided to kill the Lord. They decided to not to follow, 'di ba, the Lord. It is the same challenge that we are facing right now. But in this account, 'di ba, mga kapatid, na nabasa po natin
kanina, marami tayong napatunayan doon sa kwento ng Lord. Una sa lahat, doon sa kanyang doon sa mga cases na ay pinaratang sa kanya, yung blasphemy, tapos yung gusto niyang maging hari, and it is a threat, 'di ba, sa Roman Empire. Nakita natin yung justice system ng mga Hudyo sa kapanahunan na yon, and yet wala silang nakita, 'di ba, na kasalanan sa Panginoon. Even Pilate himself, sinabi niya, walang kasalanan yung tao na ito, 'di ba, na inyong isinasakdal. So that means to say na He is really, kahit sa atin nakikita po natin sa kapanahunan na ito, na He was really the perfect lamb, di ba, na may offer sa cross ng Calvary for us, na yung ating mga kasalanan ay magkaroon ng kapatawaran. So hindi aksidente yun na ipinakita sa atin ng gospel na trinayal siya, pero walang nakita na ni isa man, di ba, na kasalanan sa Panginoong Jesus. At nakita rin po natin dito na even yung kalangitan ay nag-agree, di ba, doon po sa ginawa ng Diyos, doon sa ginawa ng Panginoong Jesus na pagpako sa Kanya sa cross ng Calvary. Anong nangyari? Even the nature agrees. Nagkaroon ng lindol, malakas na lindol. Bumaba sa langit, sabi dito, yung anghel ng Panginoon, no? At kinausap po itong mga unang witnesses ng kanyang muling pagkabuhay. Kinausap niya itong mga Maria na ito na pumunta, mga kababaihan na pumunta doon sa harapan, doon sa pinaglibingan, di ba, ng ating Panginoon, no? At kinausap po sila ng angel po na ito. Hindi lang nag-end doon, no? Kundi binigyan po sila ng kanilang gagawin. Ang sinabi po dito, magmadali kayo at ibalita. Nung nakita po nila, no, yung nangyari sa Panginoong Jesus, na wala na siya rito, sabi ng anghel, siya ay muling nabuhay na, meron po sila ngayon responsibility na sinabing magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad. Ibalita ito sa mga kapatid. So it's the same responsibility. Di ba, yung meron po tayo magpasa hanggang ngayon. Ano po ba yung ipoproclaim ng bawat isa po sa atin? Ano ba yung pinoproclaim ng church? Di ba? That Jesus is alive. Yun po yung message ng iglesia. Yun po yung message natin sa mundo. Siya ay buhay. Ang Diyos ay buhay. Yung muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus, that means to say na ang lahat ng ating mga kasalanan ay kanyang pinatawad sa cross ng Calvary. At ang kabuhayan niya, yung muling pagkabuhay niya, ay muling pagkabuhay din ng bawat sumusunod, di ba, sa kanya. So it's the same responsibility, di ba, mga kapatid? He is alive, He is risen, wala na siya rito, pero muli po siyang babalik. Ang kanyang pangako ay muli siyang babalik upang tayo po ay kunin at dalhin doon sa ipinangako po niya o inihanda po niyang lugar, di ba, para sa atin. Marami na tayong nakikitang mga evidences of His coming. Doon sa ating mga pinag-aaralan, 'di ba, sa Bible study for those of you na uma-attend po sa Bible study. Alam niyo, hindi tayo nagsasayang ng ating panahon. 'Di ba, na pag-aralan yung lahat ng mga nakasulat sa atin, no? Yung mga nakasulat dito po sa banal na kasulatan, sapagkat inihahanda po tayo ng Panginoon sa buhay na atin pong lalakaran. Kaya hindi tayo namamanga, may mga raketa diyan pero panatag tayo. Diba? Sapagkat alam natin na ang lahat ng ito ay mangyayari. Ang palagian lamang po nating dalangin sa Panginoon, diba, ay yung ingatan po tayo sa buhay na ito. Sa mamatay o sa mabuhay tayo, sa Panginoon po tayo pupunta. So we will not worry about anything. Yung testimony ng mga bantay, no, nakita po nila na matibay po ito na evidence, 'di ba, doon po sa claim ng Panginoong Jesus na siya po yung Messiah. So wala na tayong hahanapin pang iba,
'di ba, na nagligtas sa atin, wala na tayong aantayin, 'di ba, na iba kahit may mga magre-raise diyan na nagki-claim na sila yung Messiah, wala na, ginawa na lahat ito ng Diyos sa atin. Ginawa na lahat ito, 'di ba, ng Panginoong Hesus sa atin. So what is left for us to do? It is to trust in that God, is to have faith in that God. 'Di ba? Wala naman ng iba eh. Maniwala lang tayo sa ginawa ng Diyos sa Kalbaryo, and that's it. At mamuhay tayo, 'di ba, ng may kabanalan na naaayon, 'di ba, doon po sa kanyang kalooban. So let us pray. Salamat po, O Diyos, sa inyo pong mga salita, O God, sa amin. Salamat na ipinakita po ninyo, O Diyos, sa amin na ang aming Panginoong Hesus ay nabuhay, Panginoon, at nangako na sa kanyang muling pagkabuhay, ang lahat ng aming pong mga kasalanan ay kanya na pong pinatawad. Nagpapasalamat kami na meron kaming isang Diyos na siyang naglilinis, patuloy na siyang naglilinis at patuloy na maglilinis, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Minsan lamang ang paglilinis na ginawa, O God, ng aming pong Panginoong Hesus, but that every time, O Diyos, na kami po ay lumalapit at humihingi ng tawad, O Diyos, sa lahat ng aming pong mga ginawang pagsalansang, even in our everyday, Panginoon, na struggles. Nagpapasalamat kami na siya na nangako, O Diyos, ng pagpapatawad ay hindi kahit kailanman, O Diyos, magfi-fail. Salamat, O God, sa inyo pong mga salita. Pagpalain po ninyo ito sa bawat kapatid, O God, na nakarinig po ng mensahe po na ito. Sa inyo po lahat ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.